Pare, hingi lang po sana kami ng reaction ninyo dun sa dinibank ng PIDEA na peking mga dokumento na nilalabas ng isang vlogger sa Amerika. Ah, from the start naman talaga naman halata naman na fake yun. At alam nyo naman, siguro yung naglabas noon naghahabol lang ng views. Kasi pag walang views yung kanyang vlog, wala siya pambiling pagkain. Kaya ganon. Pinagkakakitaan niya yun nagpapa-controversial na kahit na kasinungalingan, talagang ginagawa niya para may pambili siyang pagkain. Umaya pala po. Secretary, yung paglalabas ng mga ganong impormasyon, posible bang mahabol siya ng gobyerno? Well, actually talaga dyan, pwede siyang kasuhan. Kaya lang, nagtatapang-tapangan lang naman yan kasi nasa ibang bansa siya. Subukan niya umuwi dito, uulanin siya ng demanda. Kung talagang matapang siya, di umuwi siya dito. Hindi yung nagtatago siya doon sa ibang bansa at doon siya naninira. Dapat lang talagang madisbar si Gadon. Dokumento nga raw sa PIDEA na in-expose nga sa mundo ng social media ay todo deny nga ang sekretary ni PBBM na peke lang at gumagawa ng issue for the views. Bakit kaya hindi na lang si Marcos ang sumagot ng direkta? At ang dahil nga sa isyong ito, ni Gadon ay tila ba nag-iba ang tingin sa kanya ng publiko na tila ba nagiging puppet na lang din raw ng administrasyon ngayon. Patutsada tuloy ng isang netizen kay Gadon, kayo ang nakasipsip sa administrasyon kahit sobrang mali na ginagawa ng administrasyon. Kawawa kang Gadon. At bago nga tayo magpatuloy sa mga nagbabagang balita, tayo sa mentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na yan. Tinanong siya ng mga vloggers tungkol sa dokumento ng PIDEA na in-expose ni Marlica na nagpapahayag na itong Bongbong Marcos Jr. noong 2012 ay huhuliin na sana ng PIDEA kailang pinigilan ng isang cabinet official panahon ni President Noynoy Aquino. So, peke, sabi ni Mr. Larry Gadon, kinopya lang niya yung linya ng PIDEA. Mamaya, pag-usapan natin kung peke o hindi. Dito lang tayo mag-focus. Yung sabi niya na pampataas ng views lang yon para karoon siya ng makain. Kasi kung kukunti ang views niya, ay wala siyang makain. Nako, dito ako umalma kasi it appears hindi kilala ni Mr. Larry Gadon yung financial na katayuan ni Maharlika. Yung BFF ni Maharlika, best friend ko rin. Napag-alaman ko na mayaman itong si Maharlika. Kahit hindi siya mag-vlog, buhay na buhay si Maharlika. Yun ang napag-alaman ko. Ang business ni Maharlika is meron siyang caregiving business na ang mga kliyente niya mga mayaman sa Beverly Hills. Ganun po ang kayang-kayang magbayad ng thousands of dollars sa mga pasyente ni Maharlika. Kaya sa pagkakaalam ko, kahit hindi mag-vlog si Maharlika, buhay na buhay. Okay? So, naghahabol lang ng views. Nako, pansinin ninyo ang mga political vloggers. Tinitignan ko yung mga views ng mga political vloggers. Wala nang tatalo sa views ni Maharlika. Bawat vlog niya, pinakamababa, mga 50,000 views sa isang araw lang yan. Tinita kasi yung first day, paglabas, tinitignan ko. Ang average ni Maharlika, 1 hour. Pag nag-vlog na siya, 1 hour, nakaka 10,000 views siya. Kaya sa isang araw,
aabot ng average 100,000 views. Sa isang araw lang yun. Iba pa yung mga sumusunod na araw. So, pinakamababa na lang yung 50,000 paminsan-minsan. At alam nyo, magkano ang kinikita ni Maharlika with those average na 100,000 average views per vlog. Eh, ang dami niyang live stream eh. Kuminsan, 2, 3, 4, depende sa breaking news. Kahit matutulog na lang siya pag may nag-breaking news, babangon, mamaya magsalita na naman. Mahirap kayang mag-vlog. Masakit dito. So, to me, kanya-kanyang pananaw yan eh. Okay naman yung kumita ng pera. Ako, kumikita rin ako ng pera eh. Kaya lang, hindi para sa akin yung kita ko sa YouTube. Meron tayong ginagawang pagtulong sa Talandig Tribe. By the way, hindi na ako nakaka-vlog masyado sa Talandig Tribe. Hindi na ako pumupunta doon for security reasons. Kailang tuloy-tuloy po ang pagtulong natin doon. May mga livelihood. Oh. So, maliban sa sayote, kamote, tanim na tayo ng saging, meron tayong babuyan, merong every Saturday na pagtuturo ng salita ng Diyos. So, ang kita ko sa ating vlogs is pantulong sa nangangailangan kasi biyaya ng Diyos, sobrang-sobra ang aking pensyon para sa aming dalawang mag-asawa. Hindi na namin maubos yung pensyon. So, kumikita. Kaya lang, ang main purpose ko sa pag-vlog, hindi yung pagkita, kundi to inform the public. At saka i-expose ang mga nakikita kong kamalian, hindi magandang ginagawa ng ating gobyerno. So, excuse me, ganon din kay Maharlika. Hindi yung kita ang kanyang adhikain sa pag-vlog, kundi inform the public. Labanan ang maling ginagawa. So, I do not agree yung sinasabi ni Mr. Larry Gadon na pampataas lang ng views yung mga ginagawang expose ni Maharlika. Okay? Punta tayo. Peke yung dokumento. Yung ipinost ni Maharlika na PDEA document, inerase niya o tinabunan niya yung pangalan ng PDEA agent. Ako, dahil sinabi ng PDEA, peke. Nako, I dig deeper. Naghanap ako ng paraan para magkaroon ng kopya na makita ko sino yung pumirma. Nako, sa kabutihang palad, meron akong nakuhang kopya na kitang-kita doon sino yung PDEA agent na pumirma. So, nandun. Kita ko na yung pangalan, although hindi ko babanggatin. Katulad ng ginawa ni Maharlika, to protect yung agent na hindi niya pinakita. Ako, nagkaroon ako ng kopya na kitang-kita ko sino yung pumirma at ni-research ko yung PDEA agent. Totoong PDEA agent. Ang kanyang reputation is matapang, walang sinasanto, trabaho lang ang style ng agent na pumirma. By that time, parang senador si Bongbong Marcos Jr. 2022. May natanggap siyang confidential info na nandun. Pupunta nila. Hinarang. So, yung sinasabi na wala naman sa database. Sabi ni Maharlika, tama yun, wala sa database dahil hindi natuloy. At ang sabi na Atty. Roque is para patunayan yon, hindi na kailangan kasi hindi naman digital, paper document yun. Sabi ni Atty. Roque, para mapatunayan, para maging ebidensya yun sa korte kung kinakailangan. Kailangan lang ipakita yung original at saka yung pumirma, aminin niya na kanya yung perma. Yung nakuha ko is electronic copy, but I believe merong original yan. And I believe pag nagkapilitan na, nagkagibitan,
lalabas yung PIDEA agent na yan at papatunayan niya na perma niya, siyang nagperma sa dokumento na hawak ni Maharlika. Kaya ako naniniwala ako na genuine na dokumento yung ipinakita ni Maharlika. Plus ito, nagtutugma doon sa pahayag ng dating Presidenteng Duterte. Siyang unang nagbulgar niya na pinakitaan siya ng PIDEA ng dokumento na nasa narcolis nga si Bongbong Marcos Jr. nung mayor pa siya. Nung 2022, tama, mayor pa si Tatay Digong. Di nagtutugma. So, yung dokumento ni Maharlika, it does not stand alone. Mayroong mga corroborating statements, evidences. Si ex-senator Cositing, kaidaran ni Bongbong Marcos, sinasabi niya nga, talagang ano yan, gumagamit. So, so once and for all, ang challenge ng taong bayan para tumigil na ang issue na ito. Hindi pa natin isama yung pulburon video na yan. Bakit hindi magpa-drug test? Nagpa-drug test nung kampanyahan. Kaya lang, walang nakakita, walang testigo. Kung ako ang presidente ngayon, at inaakusahan ng ganyan at wala akong ginagawang masama, ay di bakit hindi? Sige, i-drug test niyo ako. Buhok. Dapat buhok. Kasi kung ano daw, kung sa dugo or ano, nawawala yung pulburon sa katagalan ng panahon. Once na buhok, forever nandyan daw. So, kung ako, bakit hindi? Bakit tahimik? I will not dignify such accusation. Ganun lang sa kanya, tapos tinalikuran ng media. So, sana naman, para tumigil na ito, para mag-focus na tayo sa nation building, wala na itong issue na ito ng pulburon, magpa-drug test. Bakit ayaw tugunan ang hamon ng drug test? Kayo nang sumagot sa tanong na yun. Basta ako, naniniwala ako sa expose ni Maharlika. Hindi lang yung tungkol sa PIDEA documents niyan, kundi yung mga iba pa niyang expose, nagkakatotoo. Halos lahat ng expose niya. So si Maharlika nagdadala ng tunay na news. Paano na lang kung walang Maharlika? Paano na lang kung wala yung mga puting ahas na nakakaalam sa nangyayari sa loob? Mabuti na lang at may Maharlika na sumbungan ng mga may access sa information. So pagdating kay Maharlika, sinasabi lang sa atin, well, tayo, netizens, bahala na, may maniwala o hindi. Basta ako, naniniwala ako, tunay yung mga expose ni Maharlika. Balik tayo kay Mr. Larry Gadon. Sino ang walang makain? Nako, kung ang isang tao na disbar, ano nang trabaho niya? Abogado, hindi na siya makawak ng kaso. Tapos, in-appoint Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Ano ang kanyang qualification na maging Advisor on Poverty Alleviation? Ang daming critics ni Mr. Larry Gadon nung in-appoint siya. Ang mga articles na he is not qualified. So, ano ngayon ang ginagawa niya? Wala pa akong. Isa lang ang nabasa ko, narinig kong balita, yung programa niya, BBM. Batang busog, malusog. Ganon. About nutrition. Yun lang. Kaya lang, ano lang yun? Press release. After that, wala na. Tahimik na. Biglang umingay si Mr. Larry Gadon. Yun na. Political amendments ang kanyang isinabmit sa Kongreso. Ito na. Nautusan na ba? Nagtatanong naman lang. Trabaho ba ng Advisor on Poverty Alleviation ang mag-submit ng proposal tungkol sa political amendments ng konstitusyon? Magkano ang sweldo ng isang presidential advisor?
Ni-research ko. Basic salary is 278,000 per month. At kung idagdag mo pa ang mga allowances, bonuses, other perks, sabi ng COA, ang isang presidential advisor aabot ng 4.9 million pesos annually ang sahod. So ano ngayon? Karapat-dapat ba? So, yun po ang tanong kay Mr. Larry Gadon. Anong ginagawa niya bilang isang advisor on poverty alleviation? Nababawasan ba ang pobre sa Pilipinas? According to surveys, tumataas ang mga pobre sa Pilipinas. Tumataas ang incidence ng hunger. Yon ang hamon sa pinapasweldo ng taong bayan ng 278,000 per month. Gawin niyo po ang trabaho niyo. Tulungan niyo ang mga pobre, hindi yung mag-recommend, suggest, proposal ng political amendments. Pag-usapan natin ngayon ang expose ni Mr. Jarius Bundok, isang columnist sa Philippine Star, kung saan siniwalat niya, allegedly, na ang ating DNR Secretary ay may malaking conflict of interest sa performance ng kanyang trabaho. Okay. Sa Philippine Star, sa opinion, title is A Conflicted Custodian of Our Environment by Jarius Bundok. So, ang tinutukoy niya si DNR Secretary Antonia Yolo Loizaga. Okay, alam naman natin na ang mandate ng DNR is to protect the environment. Kaya lang dito sa column ni Mr. Jarius Bundok, ay siwalat na may napakalawak na lupain na pagmeme-ari ng Yulo family. Meron pong Yulo King Ranch sa covering Busuanga and Coron, Palawan. According to Mr. Bundok, the Yulo family was accused of land grabbing 40,000 hectares of forest and ancestral domain. Ulitin ko. According to Mr. Bundok, ang pamilya ni DNR Secretary Yolo Loizaga ay nagland grabbing. Okay lang sana kung 10 hectares. It's 40,000 hectares of forest and ancestral domains. So, paano ito nangyari? So, ito, i-share ko lang sa inyo ang sinulat ni Mr. Jarius Bundok. Bahala na kayo na mag-evaluate kung ano ang inyong pagtingin dito. Okay, how it happened na ang Yolo family, Yolo King Ranch, ay allegedly nagland grab ng 40,000 hectares of forest and ancestral domain. Okay, noong 1975, panahon ni President Marcos Sr., mayroon siyang inisyo na Presidential Proclamation 1387 declaring 40,000 hectares of land sa Busuanga as Busuanga Pasture Reserve. Okay? So, 1975. Then, noong 1992, merong naipasang batas na National Integrated Protected Area Systems Act or NIPAS, wherein naisama ang Busuanga Pasture Reserve kasama sa protected area under NIPAS. Then lately, 2018, merong expanded NIPAS Act na nag-a-acknowledge sa Proclamation 1387 as protected area. Okay. So, ang nangyari, yung Presidential Proclamation 1387 na-withdrew yung pinagbabawal yung 40,000 hectares sa Busuanga,
Pinagbabawal yung sale, settlement, or any other exploitation. Okay? Bawal ibenta, bawal exploit yung area na yon. Sa bisa ng Proclamation 1387, yung area na yon, Busuanga Pasture Reserve, nagiging public domain. Domain asset. Gobyerno na ang may-ari. Kailang nangyari? Noong 1976, na-acquire, nabili o napatituluhan ng Yulo family yung area na yun. Ulitin ko may Presidential Proclamation 1387 na nag-declare yung area as pasture reserve, public domain, protected area. Noong 1976, nagiging property na ito ng Yulo family. So according to Mr. Jarius Bundok, it contradicted the presidential proclamation. So, noong 1986, naalis na ang Marcos government. Cory government na, yun na. Nagsimula na ang government sequestration and ill-gotten wealth cases. So ito na, may court battle na. Yung Yulo King Ranch, Cattle Ranch, according to Mr. Bundok, tinagurian the largest agrarian reform anomaly. Kasi how come na ang isang public domain, protected area covered by a presidential proclamation, naging property ng isang pamilya, yung Yulo family. Okay, so, dahil may court battle na, yung korte, inappoint nila si Den, hindi pa sa DNR secretary. Then, Antonia Yulo Laisaga as family estate executor. Siya yung nagre-represent sa pamilya sa korte. Itong DNR secretary ngayon. So, according to Mr. Bundok, itong role ni DNR secretary as family estate executor puts her in opposition to Proclamation 1387. Yung ability niya to make unbiased decision on similar environmental and land use issues is now compromised. So ito ang tanong ni Mr. Bundok. How can she fight, the DNR secretary, how can she fight for the ownership of a protected area when the law forbids its private titling and exploitation? At totoo nga naman. Kasi, ang tanong, paano natituluhan ang 40,000 hectares na pinagbabawal gawin o mangyari ng isang presidential proclamation? So, it's a long-drawn battle. May kaso na ang isang grupo, Philippine Agribusiness Center, kinasuhan niya ang Yulo King Ranch tungkol sa usaping ito, and it's a long court battle. Okay, so according to Mr. Bundok, this conflict of interest has outraged farmers and environmentalists. Okay, so noong 2016, according to Mr. Bundok, 2 beses ang mga congressmen nagdemand ng hearing o investigasyon tungkol sa kasong ito. And then, ngayon lang, bago, 2023, may complaint nang na-file sa ombudsman para mabawi yung 40,000 hectares na kasama sa Busuanga Pasture Reserve. So, ito na ang tanong ni Mr. Bundok. Ako, sinishare ko lang Sabi niya, if the DNR Secretary will enforce Proclamation 1387 and other protected areas laws,
she would have to take legal action against her family's belongings o yung YOLO King Ranch. On the other hand, for her family's interest, she could overlook YOLO King Ranch's contradiction to Proclamation 1387, but she would then neglect her duties as DNR chief. O, yun ang predicament. Kaya conflicted custodian of environment. So, punta na tayo ngayon itong recent controversy excuse me, sa Chocolate Hills Resort, yung Captain Peaks. Di ba, nagkaroon na ng Senate hearing. So, according to Mr. Jarius Bundok, ang stand ng DNR Secretary is she defended the resort owner's private rights in the protected area despite lack of DNR clearances. Kasi may titulo yung lupa, yung pinagtayuan ng resort may titulo. So ang stand daw ng DNR Secretary is may karapatan yung may-ari na i-develop. Kaya may titulo. Kaya lang, wala namang ECC. O di wala pa rin. So, dito na lumalabas yung sabi ni Mr. Bundok, it mirrors her own interest in the YOLO King Ranch, according to Mr. Jarius Bundok. So, ito yung last statement ni Mr. Bundok. By failing to enforce environmental laws consistently, DNR chief sets a dangerous precedent for others with questionable presence in protected areas. This would open the door for widespread abuse and exploitation on these critical ecosystems. Public interest and biodiversity would be damaged. Okay, so ito, mga observation o mga research ni Mr. Jarius Bundok. Isinare ko lang sa inyo. Ako, at all cost, we should preserve, protect the environment for our future generation. Lalo na itong mga protected areas na ito, kailangan. Ano na lang, ipapamana natin sa ating mga anak, mga apo. Kaya napakaganda yung kanta na Asin. Meron pa kaya ang ating mga apo, next generation, may preskong hangin pa ba silang masisimoy? Ganun ba? May forest pa ba silang makikita? May ilog pa kaya silang lalangoyan? Kung itong mga protected areas na mangilan-ilan lang ay nai-exploit in favor of family's interest or economic development. To me, let's preserve the environment, protected areas at all cost. Pag-usapan naman natin ngayon ang senatorial elections ngayong 2025. May nakikita akong posibilidad na first time in history, magkakaroon tayo ng 3 magkakapatid na magiging senador. They will serve at the same time sa halls of the Senate. Sa ngayon, may mga magkakapatid yung Cayetano siblings, Pia and Alan Peter, dalawa. Nandyan din si Jinggoy at JB Estrada, magkapatid. Meron pa bang magkakapatid? Wala na akong maalala So, dalawa lang, magkakapatid. But itong May 2025, magkakaroon ng 3. So, sino-sino yung 3 magkakapatid na magiging senador? Sabay-sabay na manungkulan. Okay. Dito may lumabas na latest survey ng Pulse Asia at Okta Research. Sa dalawang survey nito, pinaka-latest yung Pulse Asia is March 6 to 10 ang survey. Ang Okta Research naman is March 11 to 14. Both
Okta and Pulse Asia are credible organizations. Kasi may nagsosurvey na sa tingin ko bayaran. So itong Pulse Asia and Okta are professional research group. Believe ako sa kanilang survey. And these are non-commissioned surveys. Okay. Sa Pulse Asia, ang nangunguna ay si Erwin Tulfo, 57.1% ang kanyang rating. Sa Okta Research, the same thing, nangunguna Erwin Tulfo, 58.4%. Tapos yung kapatid niya na si Ben Tulfo sa Pulse Asia, number 10 ang kanyang ranking, 30.5%. Sa Okta naman, si Ben Tulfo, number 4, 42.5%. So, parehas sila nasa Magic 12. Kaya sa tingin ko, magkakaroon ng dalawang Tulfo brothers na mananalo by 2025. Nandyan pa si Rafi Tulfo. Hanggang 2028 pa ang kanyang termino. Ay di, yun na yun. Yun sabi ko na first time in history, magkakaroon ng tatlong magkakapatid dyan sa Senado. Okay? So ito, analysis ko lang ito. So, Erwin Tulfo, wala akong problema kay Erwin Tulfo. Napakaganda yung serbisyo niya noon as DSWD Secretary. Sayang nga lang at hindi siya na-confirm. Ganahan ko kay Erwin Tulfo, action kaagad. Ano pa? Ito naman si Ben Tulfo na napakataas ang paghanga ko sa kanya bilang journalist, yung kanyang Bitag Live Official. Palagi akong nanonood dyan. Ang hindi ko makalimutan na episode ni Idol Ben Tulfo, nung kasagsagan pa ng kontrobersiya yung Resolution number 10, concurrent Resolution number 10 sa Kongreso ng mga congressman, senador, pirma lang ng certification, minilyon, wala na. Clear na yun, pirma lang. Umangal ang taong bayan. At isa sa umangal na journalist, itong si Ben Tulfo. Ito sa isa niyang vlog o programa, nanawagan siya. Tinawagan niya yung dalawa niyang kapatid. Sabi niya, mga tol, huwag kayong manahimik dyan. Magsalita kayo kasi baka mapapahamak kayo. Hindi maganda yan. Yung certification lang. Pera ng taong bayan yan. Magsalita kayo mga tol. Mali yan. Doon ako bumilib kay Idol Ben Tulfo kasi kahit kapatid niya talagang pinagsasabihan. So, sana manalo. Siguradong mananalo na ito si Erwin Tulfo at saka si Ben Tulfo. O kayo, kakandidato si Ben Tulfo, bobotohan niyo ba? Maraming boboto dito sure win na ito, Erwin and Ben. Ito na lang si Senator Rafi Tulfo, baka kakandidato. Vice President. Okay. Kung hindi siya manalo as Vice President, di babalik siya paging senador. Tatlong Tulfo siblings sa Senado. Yan. Very exciting. Overall naman, maganda naman ang performance ng mga Tulfo brothers. Ito lang kung minsan, si Senator Rafi Tulfo, masyado lang agresibo. Tinatawag nga siyang nambubuli, mga kapwa niya senador. Kailang kanya-kanyang style yan. Okay, so banggitin ko na lang yung top 12. Pulse Asia Survey. Sino yung top 12? Okay, Tulfo, Tito Soto, PRRD, Senator Bongo, Pia Cayetano, Pacquiao, De La Rosa, Marcos, Moreno, Ben Tulfo,
Revilla, and Binay. Yan, nasa top 12. Sa Okta Research naman, ito yung nasa top 12. Erwin Tulfo, Tito Soto, Go, Ben Tulfo, PRRD, Lacson, Bato, Pacquiao, Revilla, Marcos, Moreno, and Pia Cayetano. So, kapansin-pansin dyan, pasok palagi si PRRD at Bongo. So, ang tanong, kakandidato pa ba si PRRD? Kung ako ang inyong tatanungin, mas mabuti magpahinga na lang siya. Marami na siyang serbisyo sa ating bansa. Mag-enjoy na lang siya sa buhay pag nasa ng kakandidato. Kasi very stressful ang politika. Okay, Bongo, pasok na pasok. Si Manny Pacquiao, palaging lumalabas sa mga surveys, malakas pa rin. Bubutuhan niyo ba si Manny Pacquiao? Ako, as a senator, okay siya. Wag lang presidente. Hindi pa napapanahon na mag-presidente. Ito, palagi ring pasok, Pia Cayetano. Ako, gusto ko si Senator Pia Cayetano. Maalala ko sa budget deliberation ng DepEd. Si Senator Cayetano ang dumipensa sa budget ng DepEd. At yung tingkay ni Senator Raffy Tulfo yung contribution ng PTA. Ako, si Cayetano ang dumipensa kay ano. Yung PTA naman, voluntary naman yan. Mulat sa pool, nandyan na yung PTA. Kasama na sa kultura ng Pilipino ang PTA contribution. Okay. De La Rosa, palagi ring pasok. Marcos, palaging pasok. Ako, pwede pa rin. Bato and Marcos, kailangan natin sila sa Senado. Moreno, palagi ring pasok. Ako, gusto ko si Mayor Isko Moreno. Matalino si Mayor Isko. So sana kakandidato siya at bobotohan ko siya. Revilla, palagi ring pasok. Okay ako kay Senator Revilla. Ito yung mga outside sa Magic 12. Sa Pulse Asia, number 13 si Lacson, Revilla May, Lapid, Ong. Yan, nasa baba. Sa Okta Research, Tolentino, Lapid, Ong, Abalos. Nasa ano. So ito, si Senator Lacson, hindi siya nakapasok sa Pulse Asia but pasok siya sa Okta. Ako gusto ko si Senator Ping Lacson. Believe ako sa taong ito. Kailangan natin siya para busisihin ang budget sa Senado para walang makalusot. Ngayon, wala si Lacson sa Senado. Yun, ang daming nakalusot na mga insertion o yung unprogrammed funds. Alam yun, 700 billion. Grabe. Ang budgeting ngayon sa Kongreso, Senado. So, kailangan natin ang isang Lacson. So, good luck sa mga Tulfo brothers. Kailangan kayo ng bansa, yung ganyang public service at its best. Itong si Erwin and Ben Tulfo. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Mag-imalaya magbigay ng kanilang personal opinion sa comment section. At hanggang sa muli, tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo kalimutan i-like agad ang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan.